Mga ka-lines, ito yung pangalawang ano natin, innovation ng ating used oil kalan. So ang ginamit ko lang kasi used oil na mantika, kaya binago ko na naman itong posisyon ng ano, yun lang naman. Tapos mini-maintenance ko. May share pala ako konti mga ka-lines, kasi doon lang po no, sa mga gumagawa or nakabili ng mga manipis na chamber gaya ng ano, yan po yung, ito po yung chamber natin, stainless na yan. Ito yung halos mag 3 years na po ito ginamit, 3 years po ano. Tapos yung aking air nozzle burner, ito stainless po yan. Ginagrind ko lang pati ito, so ganyan na po yung itsura nya. So malayo na po dito sa original. Kasi mga stainless na to, ito hindi napiktuhan dito, ginagrind ko na lang, medyo nangitim lang siya ng konti. Pero ito talaga mga ka-lines, para kahit stainless siya, kinakain siya ng apoy. So nawawala yung pagka stainless nya. So papakita ko sa inyo, malapit na siya mawala yung pagka stainless nya. Yan, kukuha tayo ng magnet. Yan po no. So ito po yung magnet natin, no? So paganyan natin para malaman talaga magnet yan. Yan, no? Lakas pumitik, di ba? Bakal po ito, bakal. Yan. Ganun kalakas pag bakal yung sa magnet. Tapos itong air nozzle natin, ayan. Ito stainless dito. Pero yan lang yung ano niya. Yan. Pag bilisan mo, hindi siya masyadong nakapit, no? Pero pag mahina lang, nakapit siya. Ayan o. Ibig sabihin, nababawasan yung pagka-stainless niya. Ayan o. Pero hindi naman 100% na nawala pa. Kasi ito, bago ko lang ginawa kasi ito. Saka ito mga ka-lines, yung design ko ng ano, kasi lagi akong naglilinis. Total mantika naman ang gamit ko. Hindi na ako naghahanap ng blue flame. So dito lang yung kanyang blue flame. Ito kasi pag natabunan na, mahina na yung ano, so tatanggalin na naman. Mahina ang kanyang apoy pag tumagal, siguro mga 1 buwan. So pag kinapit ito, medyo mahirap din siya tanggalin, lalo pag mainit. Tapos magmamadali ka. Ang ginawa ko na lang, yung second layer ng butas niyan, nilakihan ko na para pag halimbawa barado to, ito na yung gagawa ng pinaka oil distractor niya. So ito na lang magagawa trabaho to. So sa mantika lang po ha, ito ang design nito. Used cooking oil lang po ang ano to, design. So yan lang po ang may share ko. Tapos ito rin mga guys, ganun din. Tingnan nyo, oh. Ito ha, hindi ko makapit ha. Ito, oh. Itong original na hindi pa nagamit na nasunog, ayan. Hindi po siya kumakapit. Ayan, oh. Lalaglag siya. Pero pag dito, nagamit na siya ng kulang-kulang 3 years, ayan po. Kumakapit na siya. Ayan, balik rin natin. Yan lang po. So ibig sabihin, yung mga manipis na kalandis oil ay talagang madudurog yun. Siguro mga 2 taon durog na yun. Pero bawi na siguro yung ano nun, may-ari. Pero sayang din, no? Kaya kailangan talaga makapal yung chamber, no? Kasi itong air nozzle burner, madali lang palitan eh. Sa chamber, matrabaho na. Para kang bumili, para kang bumawa ng bago, no? Yan o, iba na ng kulay o. Yan ako yan, ginagrind ko pa yan. So ito yung, dito ko yun ano. So yan lang po, tips lang po yun sa mga gagawa pa lang ng used oil kalan. Ay kapalan nyo na dito kung talagang pang matagalan na gamit. Ito pang araw-araw ko lang nagamit. Nakapahinga pa to, gawa ng kahoy. Yung kahoy na yung ginagamit ko lang to pag yung pang matagalan na, yung talagang may palambutin, yan, palambutin. Tapos yung pang matagalang luto, may handaan, yan, ginagamit ko na lang to. So ngayon, hindi na masyado to pang araw-araw gamit yung kahoy na pong ginagamit ko, kasi nasa loob na rin po yung kahoy ko. Yan po, kumakapit siya oh. Pero pag bilisan, hindi naman siya nakapit, hindi gaya sa bakal. Okay po, maraming salamat po. Tip lang sa po yun.